Ang korte ay pakiramdam na mabigat at tahimik, na para bang alam na ng hukom ang kapalaran ng isang mahirap na babae ay malapit ng hatulan ng walang awa. Isang batang babae na nakasuot ng orange na uniforme ng bilangguan ang nakatayo mag-isa na may mga tanikala, ang kanyang pagod na mga mata ay may dala ng mga gabi ng takot at tahimik na luha. Ang mga tao sa likod niya ay bumubulong ng mahina, hinahatulan agad ang kanyang kwento, hindi alam ang sakit at sakripisyo na nagdala sa kanya rito. Ang mayamang hukom ay sumandal sa kanyang upuan, ang gintong relo ay nagniningning, ang kapangyarihan at pagmamataas ay malinaw sa bawat mabagal na galaw. Tiningnan niya ito na parang wala itong halaga, isa na namang mahirap na file na inilagay sa kanyang mesa sa isa pang nakakabagot na araw. Ang kanyang damit ay luma at simple, ngunit ang kanyang likod ay nanatiling tuwid, pinoprotektahan ang huling piraso ng kanyang nasirang dignidad. Walang pamilya ang dumating upang tumayo sa likod niya ngayon, walang abogado sa tabi niya, tanging katahimikan at tunog ng nanginginig na hininga. Binuksan ng hukom ang mga papeles ng walang pakundangan, na para bang ang buong buhay niya ay murang tinta lamang na nakalimbag sa manipis na papel. Pagkatapos ay nagsalita siya sa isang dayuhang wika, mabilis at matalim, na nagpangiti sa ilang tao sa korte ng may pang-aasar. Iniisip ng ilan na hindi niya maunawaan ang kanyang mga salita, na ang kahihiyan ay pipilitin siyang yumuko ng tahimik sa pagkatalo. Mahigpit na hinawakan ng kanyang mga daliri, hindi dahil sa takot sa mga dingding ng bilangguan, kundi dahil sa insulto na mas malalim kaysa sa anumang hatol. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga mata patungo sa hukom at may nagbago. Hindi na takot ngayon, kundi lakas na isinilang mula sa sakit. Patuloy na nagsalita ang hukom sa dayuhang wikang iyon ng maayos, bawat salita ay ginawa upang ipaalala sa kanya na maliit siya sa harap ng kanyang kapangyarihan. Nagpalitan ng tingin ang ilang tao sa buong kwarto, ang ilan ay nalilito, ang iba ay bahagyang umingiti sa isang sandali na pakiramdam na mali talaga. Naniniwala siya na ang wika mismo ay kontrol. Sigurado siyang mananahimik siya, mahihiya, hindi makakasagot sa kanyang pinong pag-atake. Ngunit ang batang babae ay hindi ibinaba ang kanyang mga mata, hindi nanginginig, hindi yumuko tulad ng inaasahan niya ng may kumpiyansa. Tumaas ang kanyang dibdib sa isang mabagal na hininga na parang hinila niya ang mga taon ng natagong tapang sa isang matatag na sandali. Dumaloy ang mga alaala sa kanyang isip, ang kanyang pagod na ina na nagtatrabaho sa gabi, ang kanyang maliit na kapatid na naghihintay na gutom sa bahay. Hindi lamang para sa sarili niya siya nakatayo roon, kundi para sa pamilyang nakaligtas, dahil pinili niya ang lakas kaysa takot. Natapos ang hukom sa pagsasalita at tumigil, tumingin sa paligid ng may pagmamalaki, sigurado na nanalo na siya ng walang kahirap-hirap. Kumalat ang katahimikan sa korte, makapal at tensyonado, naghihintay ng luha, kahihiyan o tahimik na pagsuko mula sa kanya. Sa halip, buong-buo niyang itinaas ang ulo at tinagpo ang mga mata nito, ang kanyang boses ay kalmado, matatag at mas malakas kaysa sa inakala nito. Sumagot siya sa parehong dayuhang wika, malinaw at maayos, bawat salita ay tumama na parang katotohanan sa bukas na hangin. Dahan-dahang nawala ang ngiti sa mukha ng hukom, habang napagtanto ng lahat na naiintindihan ng babaeng kanyang inasar ang lahat. Biglang nagbago ang enerhiya sa korte, na para bang ang kapangyarihan mismo ay tahimik na lumipat mula sa mataas na upuan patungo sa kinaroroonan niya. Hindi nanginginig ang kanyang boses. Bawat salita ay sinusukat, may respeto, ngunit sapat na malakas upang yanigin ang pagmamataas sa kwartong iyon. Nagsalita siya hindi nang may galit o insulto, kundi may edukasyon, kalinawan, at kalmadong dignidad na hindi inaasahan itong makikita. Bawat sagot na sinabi niya ay may malalim na kahulugan, pinatunayan na naiintindihan niya ang bawat salitang ginamit nito upang ipahiya siya. Ang tahimik na tawa sa likod ay unti-unting namatay, pinalitan ng katahimikan na puno ng sorpresa at lumalaking discomfort. Inayos ng hukom ang kanyang upuan, bahagyang humigpit ang mga daliri, ang unang bitak sa kanyang pader ng kumpiyansa. Nilinis niya ang kanyang lalamunan at tumingin sa file, ngunit ang papel ay pakiramdam na mas mabigat kaysa ilang minuto na ang nakalipas. Sa unang pagkakataon sa araw na iyon, tunay niyang tiningnan ang mukha nito, hindi ang damit, hindi ang file, kundi ang mga mata. Ang mga matang iyon ay hindi humihingi ng awa. May dala silang mga kwento ng pakikibaka, sakripisyo, at mga gabing hindi kayang tiisin ng sinumang mayaman. Malinaw niyang ipinaliwanag ang kanyang sitwasyon, kung paano siya nagtatrabaho ng dalawang trabaho,
kung paano nagmula ang isang pagkakamali sa pagprotekta sa kanyang pamilya. Ang kanyang mga salita ay hindi dahilan, kundi katotohanan, at ang katotohanan ay may bigat na kahit ang kapangyarihan ay nahihirapang baliwalain. May nagbago sa loob ng hukom ng tahimik, isang damdamin na hindi niya naranasan sa loob ng maraming taon. Ang discomfort ng guilt. Sinubukan ng hukom na panatilihing matatag ang mukha, ngunit ang kanyang mga salita ay nakarating na sa mga lugar na pinoprotektahan ng pagmamataas sa loob ng maraming taon. Nakita niya na ang libu-libong kaso dati, ngunit wala pang nagsalita sa kanya nang may ganitong kalmadong katotohanan at tahimik na dignidad. Inilarawan niya ang mga gabing walang pagkain, mga araw na walang pahinga, at mga desisyon na ginawa lamang upang mapanatiling ligtas ang kanyang maliit na kapatid. Bawat detalye na ibinahagi niya ay nagpinta ng buhay na itinayo sa sakripisyo, hindi sa krimen, kundi sa pag-ibig na mas mabigat kaysa sa batas. Nakinig na iba ang korte ngayon, hindi nang may pang-aasar, kundi may katahimikang puno ng pag-iisip at kahihiyan. Kahit ang mga tumawa kanina ay iniiwasan na ang kanyang mga mata, napagtanto kung gaano kabilis nila hinatulan ang hindi nila naranasan. Bigla niyang naalala ang sarili niyang anak na babae, ang malambot niyang boses, ang ligtas niyang buhay, ang kanyang maliliit na problema kumpara rito, isang masikip na pakiramdam ang nabuo sa kanyang dibdib. Ang uri na dumarating kapag ang katotohanan ay masyadong malapit sa ginhawa at pagmamataas. Tiningnan niya ulit ang file ng kaso, ngunit ngayon ay pakiramdam na hindi kumpleto, na para bang sinabi nito ang mga katotohanan nang hindi sinasabi ang kanyang kwento. Hindi siya humihingi ng awa, kundi hustisya lamang, pagkakataon lamang na makita bilang tao, hindi bilang mahirap na pagkakamali. Ang kanyang huling pangungusap ay dumating ng mahina, ngunit may kapangyarihan. Sinabi niya, ang dignidad ay hindi nakadepende sa yaman o wika. Nanatili ang mga salitang iyon sa hangin, at sa unang pagkakataon, walang mabilis na sagot ang hukom na handa niyang itago. Dahan-dahang tinanggal ng hukom ang kanyang salamin, isang ugali niya kapag lumalala ang mga iniisip kaysa sa mga tuntunin sa harap niya. Sa loob ng maraming taon, naniniwala siya na simple ang batas, mga katotohanan sa papel, mga desisyon na ginawa nang hindi pinapayagang pumasok ang emosyon sa kwarto. Ngunit ngayon, ang emosyon ay tahimik na pumasok, nagsalita ng malinaw, at inilagay ang katotohanan mismo sa harap ng kanyang ginhawa. Tumingin siya sa gallery at nakita ang mga mukha na hindi na naaaliw, kundi mapag-isip, halos nahihiya sa mga ngiti kanina. Nanatili pa rin ang kapangyarihan sa ilalim ng kanyang mga kamay, ngunit pakiramdam na iba na ngayon, tulad ng responsibilidad sa halip na kasangkapan ng distansya. Naalala niya ang kanyang unang mga araw bilang abogado ng ang hustisya ay nangangahulugang mga tao, hindi numero o routine na resulta. Sa kahabaan ng tagumpay, nawala ang kahulugang iyon, pinalitan ng schedule, katayuan, at tahimik na ugali ng malamig na pagkakawalay. Ang kanyang boses ay muling binuksan ang isang bagay na luma sa loob niya, isang bahagi na minsan ay mas nagmamalasakit kaysa sa pagkalkula. Tinanong niya ito ng isang tanong ng mahinahon ngayon, hindi upang matrap, kundi upang talagang maunawaan ang kanyang sitwasyon ng buo. Matapat niyang sinagot, ipinaliwanag kung paano ang pagprotekta sa kanyang kapatid ay humantong sa isang desperadong desisyon sa isang kakilakilabot na gabi. Walang kasinungalingan, walang drama, tanging realidad na sinabi ng isang taong pagod na sa pagiging maliit sa mga kwartong ginawa para sa makapangyarihan. Bumaba ng saglit ang mga mata ng hukom dahil ang linya sa pagitan ng batas at katauhan ay hindi pa naging manipis. Umupo ang hukom sa katahimikan ng matagal, ang uri na nagpipilit sa isang tao na harapin kung ano na sila sa paglipas ng panahon. Naghintay ang korte, walang bulungan ngayon, tanging tahimik na tensyon ng isang desisyon na biglang nangangahulugan ng higit pa sa batas. Tiningnan niya ulit ito, hindi bilang kaso, hindi bilang pagkakamali, kundi bilang anak ng isang tao, nagdadala ng sobra mag-isa. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay nagsalita, ay iba, mas mabagal, mas malambot, na para bang ang pagmamataas ay tumabi para sa katotohanan. Inamin niya na narinig ng korte nang malinaw siya, at na ang dignidad ay hindi nakadepende sa yaman, katayuan o wika. Isang bulungan ang dumaan sa kwarto, sorpresa na halo ng ginhawa, na para bang may mabigat na nag-shift sa hangin. Nagsalita siya tungkol sa hustisya na nangangailangan ng pagiging patas, ngunit pati na rin ang pag-unawa sa buhay sa likod ng mga desisyon na ginagawa ng mga tao. Sa unang pagkakataon, ang kanyang mga salita ay tunog na tao, hindi malayo, hindi protektado ng malamig na legal na routine.
Binawasan niya ang parusa, kinikilala ang mga pangyayari, pinili ang pagwawasto sa halip na parusa lamang. Puno ng luha ang mga mata niya, hindi mula sa kahinaan, kundi mula sa bigat ng pagiging nakita bilang tao sa wakas. Tumigil muli ang hukom, pagkatapos ay humingi ng paumanhin sa kanyang naunang pag-ugali, ang kanyang boses ay may tahimik na pagsisisi. Dahan-dahang bumalik ang respeto sa kwarto, hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil ang kababaang loob ay sa wakas ay tumagal na sa lugar nito. Dahan-dahang lumabas siya, may luha sa mukha. Gayunpaman, nanatiling matatag ang kanyang mga hakbang, nagdadala ng dignidad na hindi kayang agawin ng anumang insulto. Nanatiling tahimik ang korte sa likod niya, ang mga tao ay napagtanto na nasaksihan nila ang panalo ng katauhan laban sa katayuan at pagmamataas. Sa labas, naghihintay ang kanyang maliit na kapatid sa hagdan, hindi alam na ang kanyang ate ay nakipaglaban lamang ng isang laban na mas malaki kaysa sa batas. Nang tumakbo ito sa kanyang mga bisig, ang yakap na iyon ay maihigit na tagumpay kaysa sa anumang hatol na nakasulat sa opisyal na papel. Mahigpit niyang niyakap ito, alam na ang bawat sakripisyo, bawat luha, bawat takot ay para sa maliit at marupok na buhay na ito. Sa loob ng korte, nanatiling nakaupo ang hukom, nakatitig sa mesa, kung saan ang kanyang pagmamataas ay tahimik na gumuho. Naisip niya ang wika, kapangyarihan, at kung gaano kadaling mawala ang respeto kapag umalis ang empatya sa puso. Binago siya ng malalim ng araw na iyon dahil pumasok ang kababaang loob sa lugar kung saan naghari ang ego ng walang hamon. Ang mga tumawa kanina ay umalis ng tahimik, nagdadala ng kahihiyan at isang aral na hindi nila malilimutan agad. Kumalat ang kanyang kwento sa labas ng korte, hindi tungkol sa krimen, kundi tungkol sa dignidad, tapang, at isang matapang na sagot. Bumalik siya sa bahay na may mga pakikibakang naghihintay pa rin. Ngunit ngayon ay mas malakas ang pag-asa kaysa takot sa kanyang pagod na puso. Minsan ang pinakatahimik na tao sa kwarto ang may pinakamalakas na boses kapag binigyan na ng pagkakataon ang katotohanan na magsalita. Lumipas ang mga araw, ngunit nanatiling buhay ang sandaling iyon sa maraming puso. Tulad ng tahimik na paalala kung ano ang ibig sabihin ng respeto. Naiisip ng hukom ang kanyang mga salita sa gabi, naririnig ang dignidad na mas malakas kaysa sa kanyang dating ugali. Nagsimula siyang magtrato sa bawat bagong kaso ng iba, nagtatanong tungkol sa buhay, hindi lamang sa mga paratang at ulat. Una itong napansin ng mga clerk, mas malambot na ang kanyang tono ngayon, ang pasensya ay pumalit sa matalim na pagmamataas na dating ipinapakita niya araw-araw. Hindi na niya minamadali ang mga file, dahil ang bawat pahina ay maaaring magtago ng kwentong mas mabigat kaysa sa nakalimbag na katotohanan. Samantala, bumalik ang batang babae sa mahabang oras ng trabaho muli, ngunit ang kanyang espiritu ay hindi na nagdadala ng tahimik na kahihiyan. Tiningnan siya ng kanyang kapatid ng may bagong paghanga, nakikita hindi lamang ang pakikibaka, kundi ang lakas na gusto niyang tubuan. Ang mga kapitbahay na dating humahatol sa kanya ay binabati na siya ng mabait dahil ang mga kwento ng katotohanan ay mas mabilis maglakbay kaysa tsismis. Hindi siya nagsalita ng mayabang tungkol sa araw na iyon, sinabi lamang, mahalaga ang respeto kahit nasa pinakamababa ng punto ang buhay. Tahimik na kumalat ang aral sa korte, nagpapaalala sa marami na hindi dapat gamitin ang wika upang gawing maliit ang isang tao. Isang sandali ng tapang ang nagbago sa maraming buhay, pinatunayan na ang dignidad ay maaaring tumaas kahit saan sinusubukang durugin ng kapangyarihan. Minsan nagsisimula ang pagbabago hindi sa ingay o galit, kundi sa isang matapang na boses na pumipili ng katotohanan kaysa takot.